Ang ika-37 na aklat ng Lumang Tipan at kasunod ng Zephanias ay ang aklat ni Hagay. Isa rin ito sa mga minor prophets. Ang aklat ni Hagay ay napakaikli, naglalaman lamang ng 2 kabanata, at isa sa mga post-exilic na propeta. Ibig sabihin, nabuhay siya pagkatapos na makabalik ang mga Israelita mula sa kanilang pagkabihag sa Babylonia. Ang pangunahing mensahe ni Hagay ay tungkol sa paghihikayat sa mga tao na itayong muli ang templo ng Diyos sa Jerusalem bago nila unahin ang kanilang sariling mga bahay at kapakanan. Ang magandang kwento ni Hagay, ang propetang naghikayat magtayo ng templo. Magandang gabi, aking kaibigan. Ngayong gabi, ang ating kwento ay tungkol sa isang propeta ng Diyos na nagngangalang Hagay. Nabuhay siya sa isang napakahalagang panahon. Matapos ang maraming taon na malayo sa kanilang lupain, nakabalik na ang mga tao ng Diyos sa Jerusalem. Pero sa halip na itayo muli ang kanilang bahay-sambahan, ang templo ng Diyos, inuna nila ang pagpapaganda ng kanilang sariling mga bahay. Kaya nagpadala ang Diyos ng mensahe sa pamamagitan ni Hagay para paalalahanan sila kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay kwento tungkol sa pagbibigay prioridad sa Diyos at ang mga pagpapala na dumarating kapag inuna natin siya. Handa ka na bang pakinggan ang kanyang kwento? Minsan, abala tayo sa maraming bagay tulad ng pag-aaral, paglalaro o paggawa ng ating mga paboritong bagay. At minsan, nakakalimutan natin ang pinakamahalaga, ang ating relasyon sa Diyos at ang paggawa ng kanyang kalooban. Ang kwento ni Hagay ay nagpapaalala sa atin na kapag inuna natin ang Diyos at ang kanyang mga plano, bibigyan niya tayo ng kapayapaan at pagpapala sa lahat ng ating ginagawa. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa Diyos ng pinakamataas na lugar sa ating buhay at pagtitiwala na siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang kwento, ang hamon ni Hagay na itayo ang bahay ng Diyos. Ang aklat ni Hagay ay sumusulat sa panahon na ang mga Israelita ay nakabalik na sa Jerusalem mula sa kanilang pagkabihag sa Babylonia. Ang kanilang unang tungkulin ay itayo muli ang templo ng Diyos na sinira ni Nabucodonosor. Pagkaraan ng ilang panahon, huminto sila sa pagtatayo. Sa halip, inuna nila ang pagpapaganda ng kanilang sariling mga tahanan. Ito ang dahilan kung bakit nagpadala ang Diyos kay Hagay upang tanungin sila. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa pamamagitan ni Hagay na propeta, na nagsasabi, "Panahon ba para sa inyo na manirahan sa inyong mga kisamang bahay, habang ang bahay na ito ay nakatiwangwang?" Hagay 1:3-4. Tila sinabi ng Diyos, ang inyong mga bahay ay maganda, pero ang aking bahay ay sira. Hindi ba dapat ako ang inuuna ninyo? Ipinaliwanag ni Hagay na dahil inuuna nila ang kanilang sariling kapakanan kaysa sa bahay ng Diyos, hindi sila nagtatamasa ng tunay na pagpapala. Naghirap sila sa kanilang mga ani at sa kanilang mga gawain. Naghasik kayo ng marami at kaunti ang inani ninyo, kayo ay kumain, ngunit hindi kayo nabusog, kayo ay uminom, ngunit hindi kayo nalasing, kayo ay nagdamit, ngunit walang nagpainit sa inyo. At ang kumikita ng sahod ay kumikita para ilagay sa supot na may butas. Hagay 1:6. Para bang sinasabi ng Diyos, kahit gaano pa kayo magtrabaho, kung hindi nyo ako inuuna, hindi nyo mararanasan ang tunay na kaganapan. Dahil sa mensahe ni Hagay, napukaw ang espiritu ng mga tao at ng kanilang mga pinuno, tulad ni Zerubbabel at Josu. Nagsimula silang muli sa pagtatayo ng templo. At pinukaw ng Panginoon ang espiritu ni Zerubbabel na anak ni Silchel, gobernador ng Juda, at ang espiritu ni Josu na anak ni Josedek, ang mataas na saserdote, at ang espiritu ng lahat ng nalalabi sa bayan. At sila ay dumating at gumawa sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Hagay 1:14 na. Napakagandang makita na nakinig ang mga tao. Sa sandaling nagsimula silang magtrabaho para sa Diyos, nagbigay siya ng pangako ng pagpapala. Mula sa araw na ito ay aking pagpapalain kayo. Hagay 2:19. Ipinangako din ng Diyos na kahit hindi kasing ganda ng unang templo ang muling itinayo, ang kaluwalhatian ng huling templo ay magiging mas malaki at magkakaroon ng kapayapaan doon. Ang
kaluwalhatian ng huling bahay na ito ay magiging mas malaki kaysa sa nauna, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa lugar na ito ay aking ibibigay ang kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hagay 2:9. Ipinakita nito na ang Diyos ay nagpapahalaga sa ating puso at sa ating pagsunod higit sa lahat. Kapag inuna natin siya, ibibigay niya ang kanyang mga pagpapala at kapayapaan. Ngayon, aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa matamis na tulog, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang mahalagang aral mula kay Hagay, ang kahalagahan ng pag-uuna sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, salamat po sa aklat ni Hagay na nagpapaalala sa amin na ikaw po ang dapat naming unahin. Tulungan niyo po kami na laging itayo ang iyong bahay sa aming puso at sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng karunungan na unahin ang iyong kalooban kaysa sa aming sariling kagustuhan. Salamat po sa iyong mga pagpapala at kapayapaan na ibinibigay mo sa mga sumusunod sa iyo. Ingatan niyo po kami ngayong gabi at bigyan niyo po kami ng mahimbing na tulog. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing, aking munting anghel. Naway ang kwento ni Hagay ay magbigay sa iyo ng pag-unawa na ang tunay na kagalakan at pagpapala ay nagmumula sa pag-uuna sa Diyos. Magandang gabi at magandang panaginip. Kumusta? Nasiyahan ka ba sa kwento ni Hagay at sa kanyang mensahe tungkol sa pag-uuna sa Diyos? Handa ka na ba para sa susunod na aklat sa Biblia? O mayroon ka bang iba pang partikular na kwento sa Biblia na gustong malaman?